Bali, October 3 nga pala to ng gabi mga mare, at kung napapansin nyo, buntis pa nga ang Maring Alman nyo dyan. Yun nga, pinagtatanggal ko nga pala yung mga labahin namin dyan dahil kinabukasan araw nga ng Sabado at maglalaba nga kami. Wala talaga akong kamalay-malay mga mare na kinabukasan nga nito ay maglilibor na nga pala ang person. Bali, nagpupunas nga ako dyan ng mga alikabok mga mare dahil aayusin ko nga pala itong nabili kong organizer para kay baby. Kaya pala atat na atat ako na ayusin ko na nga itong mga gamit ni baby dahil kinabukasan ay maglilibor na nga ako. At kaya pala sa araw na yan mga mi, hindi ako mapakali dito sa bahay. Gusto ko lagi akong may ginagawa. Ako kasi talaga ilalagpas pa nga ako sa Judith mga mi, kaya hindi ko talaga akalain at hindi ko expected na manganganak na nga ako kinabukasan. Wala din talaga akong sign na nakikita na manganganak na nga ako mga mare kasi kahit discharge wala talaga. Nako, pasensya na talaga kayo sa boses ko mga mi, sobrang hina na talaga kasi anong oras na ngayon tapos may baby pa akong inaalagaan. Kaya sa gabi na lang talaga ako nagkakaroon ng oras para makapag-voice over mga mi kasi sa araw talaga sobrang dami kong ginagawa dyan. Alam niyo mga mi, habang pinapanood ko nga ang videong ito, parang namimiss ko tuloy si baby Catalia nung nasa tiyan ko pa siya na sobrang lakas niyang sumipa. Nung buntis talaga ako mga mi, wala akong ibang inihiling na sana maayos lang yung panganganak ko at safety lang kaming dalawa ni baby. Tapos lagi ko siyang kinakausap mga mi na sana wag niya akong pahirapan. Kahit sabihin pa natin na maayos lang yung panganganak ko dito sa tatlo kong anak, na kung mga mi, hindi natin alam yung panahon. Kaya nung palapit na nga pala yung Judith ko mga mare, hindi talaga maiwasan na parang kinakabahan talaga ako. Lagi kong pinagdasal na sana hindi nga ako pahirapan para sa center lang ako manganak mga mare. Ayaw ko kasing manganak ng hospital. 4 na lang tong anak ko mga mare pero hindi ko pa naranasan manganak sa hospital, ganun. So eto na nga sa mga oras na yan, nilatag ko na nga rin pala itong higaan namin para maayos ko na nga rin pala itong mga gamit ni baby. Kaya hininaan ko talaga itong busis ko mga mi kasi kapag nilalakasan ko kasi nagagalit si baby, umiiyak siya, akala niya pinapagalitan ko siya. Ako anak, pasensya ka na talaga sa mama mo, kailangan talaga nating mag-vlog para meron tayong pera. Kahit nag-voice over nga ako ngayon mga mi ay karga-karga ko nga ang batang ito, o diba? Yan nga, kinuha ko na nga rin pala itong karton na pinaglagyan ng mga gamit ni baby dahil i-arrange ko na nga pala dito sa organizer na nabili ko. At kung gusto niyo nga ng ganitong organizer sa bahay niyo mga mi, maglalagay pa rin ako ng link sa comment section. Hala, narinig niyo ba mga mi? Nagdidi nga sa akin si Catalea kaya rinig na rinig talaga dito sa voice over. Ang hirap talaga maging content creator tapos meron ka pang newborn. Pero syempre wala tayong karapatan magreklamo, kailangan natin magpursige sa buhay dahil marami tayong anak na binubuhay mga mi. O baka may magsabi na naman dyan, anak pa more, o diba? Hindi naman kami nangihingi eh. Nagsusumikap naman kaming mag-asawa para mabigyan lang namin sila ng magandang kinabukasan. At yun nga mga mare, pagkatapos ko nga palang punasan itong organizer, nilagay ko na nga rin pala itong mga iilang gamit para kay baby Catalea. Ang nakaganda lang talaga dito sa organizer na to mga mare kasi meron siyang gulong. Kung gusto mo siyang ilipat-lipat ng pwesto, pwedeng-pwede. Bakit kaya no, kapag malapit na tayong mga anak mga mare, nakaka-excite mag-ayos ng mga gamit ni baby, mag-arrange. O diba, 5 years ago, nagawa ko na naman to ulit mga mi, dahil 5 years nga pala yung gap nila ni Ate Samsam. At eto na nga siya mga mi, o diba, sobrang ganda niya. Kaya dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa panonood.